napaungol sa sarap ng pagkadali. Tahimik ang gabi sa isang probinsya. Ang mga kuliglig ay nagsasabay-sabay ng kanilang awit at ang malamlam na ilaw ng buwan ay nagbibigay liwanag sa paligid. Sa gitna ng katahimikan, naroon si Richard at si Grace, magkahawak kamay habang nakaupo sa lumang duyan sa harap ng bahay kubo. Matagal na nilang iniingatan ang kanilang pagmamahalan. Hindi ito madali, maraming hadlang, maraming pagsubok. Pero ngayong gabi, ramdam nilang buo na ang tiwala at pagmamahalan para sa isa't isa. Grace, bulong ni Richard habang nakatitig sa mga mata ng dalaga, matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Wala na akong ibang hiling kundi ikaw lang. Namula si Grace, ngunit ngumiti at tumango. Daman niya ang tibok ng kanyang puso na tila ba sinasabayan ang hampas ng hangin. Lumapit si Richard, marahang hinaplos ang pisngi niya at dahan-dahang idinampi ang labi sa kanyang mga labi. Isang halik na puno ng pagmamahal, banayad, totoo at walang halong pag-aalinlangan. Habang tumatagal, mas nagiging mainit ang yakapan at halikan nila. Para bang nawala ang oras, ang buong mundo ay tumigil at sila lamang ang magkasama. Ang bawat haplos ay may kasamang pangako, ang bawat hinga ay puno ng pagnanasa na may kasamang respeto. Hanggang sa ang yakap ni Richard ay naging mas mahigpit at ang bawat halik ay nagiging mas malalim. Si Grace ay napapapikit, napapasigaw ng mahina sa sobrang sarap ng pagmamahal na ipinapadama ng binata. Hindi sakit kundi kilig at ligaya na umaapaw sa kanyang puso. Richard, bulong niya, halos nanginginig ang tinig. Grace, mahal na mahal kita, tugon ng binata, habang mas lalo pa siyang dumidikit at niyayakap ng buo ang babae. Sa gabing iyon, ang kanilang pagmamahalan ay tuluyang nagningning. Hindi dahil sa init lamang ng damdamin, kundi dahil pinanday ito ng tiwala, respeto at tunay na pag-ibig. At sa gitna ng katahimikan ng probinsya, isang tinig ang napasigaw hindi dahil sa kirot kundi sa sarap ng pagmamahal na wagas. Isang hiyaw ng pusong punong-puno ng ligaya. Sige, itutuloy natin. Ito ang part 2 ng kwento, napasigaw sa sarap ng pagkadali, part 2. Kinabukasan, ginising si Grace ng malamig na simoy ng hangin at ng huni ng mga ibon. Nakahiga siya sa duyan habang yakap ni Richard at sa unang pagkakataon, ramdam niya ang buong kapanatagan. Hindi siya natatakot, hindi siya nagdududa, ang puso niya ay puno ng tuwa. Good morning, mahal, bulong ni Richard habang hinahaplos ang buhok niya. Good morning. Sagot ni Grace na may ngiti. Parang panaginip lang ang lahat ng nangyari kagabi. Ngumiti si Richard at tumitig sa mga mata niya. Panaginip na ayaw ko nang matapos dahil ikaw ang pinakamagandang biyayang dumating sa buhay ko. Sa mga salitang iyon, muling namula ang mga pisngi ni Grace. Pinisil niya ang kamay binata at sabay silang tumayo upang maglakad sa bukirin. Habang naglalakad, hinahabol nila ang malamig na hamog, nagtatawanan, nagbibiruan na parabang bata ulit. Ngunit sa kanilang katahimikan, dama rin nila ang bigat ng responsibilidad. Hindi na sila katulad ng dati. Ang gabing iyon ay nagpatibay sa kanilang pagmamahalan at ngayon ay mas matindi ang kanilang pangakong magkasama sa lahat ng hirap at ginhawa. Pagka-uwi nila, naghanda si Grace ng almusal habang si Richard naman ay nag-igib ng tubig. Habang kumakain, pinagmamasdan ni Richard ang dalaga at bigla siyang napahinto. Grace, sabi niya ng seryoso, ano iyon? Tanong ng dalaga, gusto ko nang iharap ka sa pamilya ko. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw na ang babaeng mahal ko at balak kong makasama habang buhay. Napaluha si Grace. Hindi niya inakalang abot agad sa puntong ito. Ramdam niya ang sinseridad sa boses ng binata at hindi siya nagdalawang isip na yumakap ng mahigpit. Mahal kita, Richard, bulong niya. At handa akong harapin ang lahat basta't kasama ka. At sa umagang iyon, habang sumisikat ang araw sa likod ng bundok, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang pagmamahalan. Hindi na basta kilig at lambingan, kundi isang pangako ng habang buhay. Hapon na nang maisipan ni Richard na yayain si Grace papunta sa kanilang bahay. Habang naglalakad sila sa makipot na daan, ramdam ni Grace ang kaba, hindi dahil sa takot, kundi sa iniisip na baka hindi siya tanggapin ng pamilya ng binata. Richard, paano kung hindi nila ako magustuhan? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Richard at pinisil ang kamay niya. Mahal, wala kang dapat ikatakot. Hindi ko hayaan na may makasakit sa iyo kahit sino pa sila. Para sa akin, ikaw lang ang pipiliin ko. Pagdating nila sa bahay, natatnan nila ang ina ni Richard na nagluluto at ang kanyang ama na nakaupo sa upuang kahoy. Parehong nagtaka-maka ang mga ito nang makita ang dalaga. Nak, sino siya? Tanong ng ama. Huminga ng malalim si Richard. Tay, nanay, siya po si Grace.
Siya ang babaeng mahal ko. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na balak ko na siyang pakasalan balang araw. Napatigil ang ina, hawak ang sandok. Tumingin siya kay Grace mula ulo hanggang paa, saka nang umiti. Maganda at magalang pala ang napili mo, anak. Lumapit ito kay Grace at hinawakan ang kamay ng dalaga. Iha, tanggap ka namin dito. Basta't mahal ka ng anak ko, mahal ka na rin namin. Naluha si Grace sa narinig. Niyakap siya ng ina ni Richard at ang ama naman ay tumango bilang tanda ng pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, tila nabunutan ng tinik si Grace. Hindi lamang pagmamahal ni Richard ang kanyang natamo, kundi pati ang pagtanggap ng buong pamilya. Kinagabihan, sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw mula sa bakuran. Tahimik lang silang magkahawak ng kamay, ramdam ang kapayapaan at kasiguruhan ng kanilang kinabukasan. Grace, bulong ni Richard habang nakatingin sa kalangitan. Oh, mahal? Simula ngayon, hindi lang ito basta kwento ng dalawang taong nagmamahalan. Ito na ang simula ng ating habang buhay. At muli napasigaw sa sarap ng damdamin si Grace, hindi na dahil sa pisikal na init ng pagmamahal, kundi sa matamis na pakiramdam ng pagtanggap, pagkakaroon ng tahanan, at ng tunay na forever. Umipas ang mga linggo at naging mas matatag ang pagmamahalan ni na Richard at Grace. Dahil tinanggap na ng pamilya ng binata si Grace, nagsimula na silang magplano para sa kanilang hinaharap. Isang gabi habang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, nag-usap silang dalawa. Grace, sabi ni Richard habang nakatingin sa mga bituin, gusto ko nang mag-ipon para sa kasal natin. Gusto kong maging espesyal ang araw na yon para sa'yo. Napangiti si Grace at marahang humilig sa balikat ng binata. Richard, kahit sa simpleng paraan lang, basta't kasama ka, masaya na ako. Ang mahalaga, totoo ang pagmamahala natin. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Habang pinaplano nila ang kanilang kasal, may mga kamag-anak na tutol. May nagsabi na masyado raw silang nagmamamadali, at may ilan ding nagsabing baka hindi kayanin ni Richard ang responsibilidad. Dahil dito, minsan niya papaluha si Grace. Richard, baka tama sila, mahina niyang sabi, ngunit mahigpit siyang nyakap ng binata. Mahal, hindi ko hahayaang masira tayo. Kahit anong hadlang, lalaban ako. Ikaw ang pinili ko at wala nang makakapagbabago nun. Sa kabila ng mga pagsubok, mas lalo silang naging matibay. Nagsimula silang mag-ipon mula sa maliit na kita ni Richard sa bukid at sa tindahan naman ni Grace. Hindi man marangya, ramdam nila ang saya sa bawat hakbang. Dumating ang araw na ipinagkasundo na ang petsa ng kasal. Habang pinaplano ang simpleng handaan, sabay silang nagtatawanan at nagbibiruan, para bang bawat detalye ay isa ng alaala na dadalhin nila habang buhay. Richard, sabi ni Grace habang nakatingin sa kanya, hindi ko akalaing darating tayo sa puntong ito. Minsan naisip ko, para tayong nasa isang kwento na puno ng pagsubok pero laging may masayang dulo. Ngumiti si Richard at hinawakan ang kanyang kamay. At sa araw ng kasal natin, mahal, maririnig ng lahat ang sigaw ng ating mga puso. Isang sigaw na hindi mapigil, sigaw ng ligaya at ng tunay na pag-ibig. At sa kanilang mga mata, nagniningning ang kinabukasan na sabay nilang haharapin.